At ating alamin sa gabi ito kung bakit ang tao ay gumagawa ng immoralidad. Yan po ay sasagutin ng the most sensible preacher for our time. Walang iba kundi si Brother Eli Soriano sa Biblically Speaking. Kaya po ang tao gumagawa ng immoralidad dahil hindi kumikilala sa Diyos. Yun po ang pangunahing dahilan ng immoralidad sa tao, yung hindi pagkilala sa Diyos. Basahin natin po ang Roma 1:28. At palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos, Sister Luz. Opo. Ano? Hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ay ano nangyari? Ay ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. Alin-alin yun? Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian. Kaya pala ang tao hindi kumikilala sa Diyos. Kaya pala ang tao ay gumagawa ng immoralidad kasi hindi sila kumikilala sa Diyos. Yun ang sabi ni Pablo Hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng kalikuan, kasamaan, kasakiman, kahalayan, kapanaghilian, pagpatay, pagtatalo, pagdaraya, kasamaan, mapag-upasala, mga mapanirampuri, napopuot sa Diyos, manlalait, mga palalo, mapagmapuri, mga ngatha ng kasamaan, mga demandang fabricated, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Yan po ang dahil ng lahat ng immoralidad sa mundo, yung hindi pagkilala sa Diyos. Meron man silang Diyos sa bunganga lang. Tito 1:16 ay nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Yan ang sabi ni San Pablo. Nagpapanggap lang sila sa bunganga. May Diyos man sila sa bunganga lang, pero sa pagkatao, sa puso, sa gawain wala. Yan po ang dahil niyan, kapatid. Maraming salamat po sa Diyos, Brother Eli Soriano, sa mga aral po na ipinaunawa niyo sa amin. At sa mga nagnanais po na makaalam ng mga bagay patungkol sa katwiran ng Diyos sa Biblia, maaari po kayong bumisita sa official website at social media accounts ni Brother Eli Soriano, Controversy, Extraordinary.com, Twitter.com/Brother Eli Soriano. Kasama rin po ang Facebook.com/Brother Eli Soriano at ang www.elisoriano.com. At para naman po sa ating mga kasangbahay, maaari niyo pong mapanood ang mga makabulang programa ng UNTV, kagaya ng Kaagapay in Real Time. Bumisita lamang po sa aming website, www.untvweb.com. At para naman po sa inyong mga katanungan at suggestion, ay maaari niyo po ipadala sa kaagapay@untvweb.com or maaari niyo rin po i-download ang UNTV mobile apps sa inyong smartphones ng libre. Ayan. Maraming salamat, Lakay, and I'm inviting everyone to listen. Lagi nilang silang manood. Anong oras ang programa mo doon? Makinig ng Radyo La Verdad 1350. Ang 4 to 4:30 sa Radyo La Verdad Balita sa pangalan ni Kuya Daniel Rason. And of course, the Mr. Public Service Program. That's a public service, mga kasambahay, sa pangunguna pa rin ng Kuya Daniel Rason. Sa oras na 4:30 hanggang 5:30 ng hapon po. That's daily. Salamat po sa Diyos na marami, mga kasambahay, at hanggang sa susunod na Martes ay samahan niyo pong muli kami sa pagtulong at paggabay sa ating mga kababayan. Inimantabi si Annie Rentoy. Marhay na banggit po. Again, the gorgeous Dr. Yes, thank you, Miss Annie. I want to thank Miss Nikki Veneracion. Kaya sa awat tulong ng Diyos ay patuloy pa rin ang marami naming public service dito sa programang Handang Lumingap sa Kapwa. Ako po inyong lingkod, Dr. Daisy Lim Kamitan. Magandang gabi. At nakikiramay ako sa mga kamag-anak ng dating bishop ng Filipino Independent Church Aglipayan sa pamangkin ko, Romulo Bagni, yan sa Batak, Ilocos Norte. Pasensya na hindi ako nakarating.
Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta. Sama-sama tayo sa paglilingkod sa bayan. Sa pamuna pa rin ng ating Kuya Daniel Rason. Ako naman po si Ronnie Lakay Gonzalo. At kami ang lagi ninyong mga Kakabay!